mayaman sa kwento. Isa sa mga kauna-unahang pamayanan sa buong Pilipinas. Saksi sa lahat ng mahahalagang kasaysayan sa ating bansa, kanlungan ng magigiting na bayani na lumaban para sa ating kalayaan. Mula sa madilim na kasaysayan, umusbong ang isang makulay na bayan. Ito ang lupang kumalinga sa iyo, isang lugar na maipagmamalaki mo. Ang lungsod na binubuhay at pinatitibok ng puso ng bawat Pasigenyo. Ang araw ay dumating na. Ating bigyang liwanag ang Pasig. Pasigenyo, tara na! Tara na! Social services. Ang mga programa para sa ating mga kababayang mahirap at nangangailangan ay isa sa mga sektor na ating bibigyan ng diin. Nagtayo tayo ng 4 na senior citizen center at binigyan din natin ng hospice home care team na mag-aalaga sa ating mga may katandaan. Binigyan pa natin sila ng mga massage or therapeutical beds upang mabigyan ginhawa sa mga karamdaman. Nagsasagawa tayo ng malawakang kampanya or information drive para sa lahat ng mga senior citizens sa lungsod, regardless of their economic stature, for Blue Card program registration. Kalakip ng ating Blue Card ay iba't ibang pribileho na tanging mga senior citizen lamang ng Pasig ang mag-enjoy. Tulad ng libreng serbisyo sa ospital, libreng bakuna at pamastong biyaya na dinagdagan natin ng halaga. Pinalakas din natin ang School ni Bobby program para sa batang lansangan na may kalakipan nito'y supplemental feeding upang maisaayos ang kanilang mga timbang. Dahil dito ay nabigyan natin ang direksyon ng buhay ng mga kabataan, hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi maging ang kanilang pag-iisip. Mahigit 167 tindahan nating stores ang binuksan, kasama ng masagana rolling store na umiikot sa buong lungsod upang maghatid ng murang bilihin tulad ng bigas at iba pang mga basic commodities. Inilunsad din natin ang bagsakan sa barangay program kung saan ay nakakuha ng paninda sa maliit ang ating mga maliit na kababayan na retailers. Nagbigay din tayo ng tulong sa mga physically disadvantaged sector sa pamamagitan ng loan assistance sa kanilang negosyong paggawa ng armchairs para sa ating mga estudyante sa iba't ibang paaralan. Ang lingap sa Barangay Outreach Program continues to dominate our Saturdays. With its livelihood, medical, dental, engineering, police, and legal services. Sometimes it gets to a point that we feel so frustrated when only a few problems could be presented to us during the ugnayan. Sana naman kayo nakakita na kami pa mismo ang namimilit sa tao para magsalita dahil wala na yatang mahiling ang ating mga kababayan sa barangay. Noong nakaraang Pasko ay mahigit 100,000 pamilyang Pasigenyo ang tumanggap ng pamaskong handog na grocery items na nakalagay sa bayong na gawa sa Water Lily at hinamit ng ating livelihood partners. As we continue to prosper as a city, we shall continually reach out to the needy. Through our Bahay Kalinga, a temporary shelter for battered women and children, the proposed construction of Bahay Pag-asa, a center for shelter and rehabilitation of young offenders, and the expansion of Bahay Aruga for a more comprehensive psycho-biosocial service to the street children.
We shall also strengthen our Rasyong Bigas project to ensure that our children stay in school as well as provide support for indigent families. Mapapansin mo ang kanilang mga ngiti. Mararamdaman mo ang kanilang tuwa. Dito sa Pasig, masaya sina lolo't lola. Espesyal ang atensyon na para sa kanila sapagkat sila'y mahalaga. Sa Pasig, alagang-alaga sila. Wala nang iba pang lugar kung saan ka liligaya. Walang duda. Lahat ay nandito na. Masaya talaga sa Pasig. Sa Pasig, masaya talaga. I love Pasig. Youth and Sports Development. The years 2008 and 2009 were banner years for sports and youth development in Pasig. Through our various sports development programs, the Pasigueño youth had resounding victories in various sports competitions, both in the regional and the national sports scene. In the last Palarong Pambansa, 11 of our athletes were declared champions in their events and were given cash incentives by our local government. Pasig City also successfully hosted the Palarong Panregion for the National Capital Region, participated in by 7,500 delegates. We hope to continually replicate such feats in more sports meet. That is why we have organized a summer sports clinic in which 200 qualified athletes will be given training for 6 months, complete with allowances. We will also continue to search for new athletes with our inter-barangay sports tournament. On the other hand, 212 out-of-school youth graduated under the Alternative Learning System, or ALS. We believe that by exploring new venues for learning, we shall be able to provide even the out-of-school youth a chance to enrich their lives. But we do not only concentrate in sports development for the youth. We have also launched the Pasig Teen Academy Training Program for artistic and gifted young Pasigueños in cooperation with the Philippine Education and Theater Association, or PETA. We also held this month a month-long Pista ng Batang Pasig, celebrating the zest and vigor of the young Pasigueños in various fields of endeavor. In addition, we started a tradition to give Pasigueños the opportunity to feel and experience Christmas in beautiful and colorful Paskutita pageantry. Paskutita has been listed by the Department of Tourism in the Philippines annual calendar of events as an event to watch every year. We intend to mobilize every young Pasigueño as a major contributor to development by institutionalizing the Youth United for Pasig program and the Be Glad program to instill discipline and responsibility among our youth and utilizing their high energy level towards development and progress. Sandigan ko ang aking paniniwala.